Hi, good morning to everyone. Welcome again sa ating Berean Room live today. Morning session, devotion. So, hayaan niyo po muli na ibahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos. Sa ilang sandali po ay mag-umpisa tayo. At i-share po muna natin ang ating live. Alright. Hayaan nyo muna i-share natin. Magandang umaga po sa bawat isa. At may pagkakataon muli tayo na makapag-devotion. Yan. So, ganun pa rin. You can share it on your wall, on your Jesus, para marami po makapagbuli-buli ng salita ng Diyos. At marami pong makapangaral din at makapag-aral ng kinakailangan natin na salita ng Diyos, sapagkat ito po ay pagkain sa ating espiritual na buhay upang tayo tumibay at lumakas. Maaaring yung marami sa inyo ay nagiging busy na, malapit na magpasukan. Yung iba baka nag-aalala. Iniisip na yung mga sa kinabukasan, mga gagastusin. Pero alam niyo, pagdating sa Biblia, ang turo ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Kasi merong Diyos na maaasahan natin. He is a shelter in the time of storm. So, welcome po sa ating viewers sa naabot na video na ito. Alright, dito po tayo magpakatagal. Dumako tayo sa panalangin. Dakilan Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umagang ito. Sa pagkakataon kami po ay makapagpatuloy sa Berean Room live today. Panginoon, kailangan namin ang inyong salita sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Patawarin niyo po kami at pakalinisin. Pagpalain ang inyong salita na kayong pagbubuli-bulayan, maging direksyon po na ito ng aming buhay, at maging destinasyon namin yung nais mo, to be conformed to the image of your Son, the Lord Jesus Christ, at malubos namin ang buhay na ipinagkakalob mo, sapagkat nagbibigay ka ng buhay at kasaganahan nito. Sa ngalan ni Jesus to po ang aming dalangin. Amen, amen. Magandang umaga. Ayan, may nag-appear sa aking screen, Brother James ng OBFD, Answering Islam. Shoutout po sa iyo, good morning. Baka pauwi pa lamang kayo, mag-iingat. At kay Sister Marian Princess Dean Agravante, classmate ito nila Brother Aaron. So magandang umaga po sa inyo. Kayo po ay magkape na o mag-almasal na. So sandali lang ito, meron tayong pagbubulay-bulayan sa salita ng Diyos. Mababasa natin sa Psalms chapter 1 verse 3. Pero basahin ko na muna yung verse 1 na rin at verse 2. Sabi po rito, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So ito po mga kaibigan, kung nais natin maging tila ba puno tayo na nakatanim sa gilid ng batis, kung saan malapit sa tubig, malapit sa pinagmumula ng sustansya, na ang mga dahon ng punong ito na nakatayo sa gilid ng batis ay hindi natutuyo, at anuman ang kanyang gagawin ay papangyarihan, magtatagumpay at giginhawa. Sabi po rito, his delight is in the law of the Lord. Maging ang ligaya natin o kagalakan natin ay ang kautusan ng Panginoon. Tanong, ano ang kagalakan mo ngayon bilang Kristiyano? O anong kagalakan mo ngayon, kaibigan ko?
Ano ang kinagigiliwan o kinasisiyahan ng buhay mo? Baka po pera ang nagpapaligaya sa iyo, na pag wala na ang pera, ikinalulungkot mo. O di kaya naman, mga material na bagay. Yung pinapangarap minsan ng mga kababayan, ng mga appliances sa bahay, o di kaya naman mga magagarang kasuotan, o di kaya naman mga gustong mapuntahan, mapasyalan, baka yan na nagiging ligaya mo. Pero pag wala yung mga bagay na yan, ikinalulungkot mo. Dito sa ating pinag-aaralan, sa una pa'y nagsabi na, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masasama. Alam natin na may mga masasama at sila ay marami ring sinasabi at ipinapayo. Pero mapalad ka pag hindi ka doon umaayon at namumuhay sa payo ng masasama. Ni tumatayo o tumitindig man sa daan o kaparaanan ng mga makasalanan. Yung minsan mali na nga, di ba, paninindigin pa. At dadagdagan niya pa yung kanyang kamalian. Nagsinungaling na, magsisinungaling pa. Nangupit na, magnanakaw pa. So may mga ganyang tao na mapalad tayo pag hindi tayo nakikiayon sa payo ng masasama. At hindi natin tinitindigan yung mga paraan ng mga makasalanan. Nor seated in the seat of the scornful. Hindi tayo napapalagay sa mga upuan ng mga manglilibak. Ngunit ang kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Panginoon. Dapat po, ang maging kasiyahan natin, yung banal na Biblia na kasulatan ng kautusan ng Panginoon, sapagkat siya ang pinakamataas na otoridad na kung ano man ang sasabihin niya, ito po ay batas. Na pagbubulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Halimbawa po, yung, di ba, pag kumakain kayo ng ice cream delight, talagang giliw na giliw ka dyan eh. Gustong-gusto mo yan. Halos talagang ligayang-ligaya ka kapag meron yan. So dito, yung salita ng Diyos na kautusan na dapat mong pagbulay-bulayan, dapat maging kasiyahan mo. Maging maligaya ka sa puso mo. Alam nyo ba, ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano at pagbabago sa buhay mo, noong wala kang hilig sa banal na Biblia, noong wala kang panahon sa banal na Biblia, noong wala kang kasigasigan, pag-aaral ng kautusan ng Panginoon Diyos. Pero ngayon, iba na. You search the scriptures daily, ito na ang ligaya mo. Kulang ang buhay mo pag wala ka nito. Ito kasi ang nagpapaligaya na sa iyo. Buhay mo na ang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Na kung saan, ano po ang nangyayari? Araw at gabi, pinagbubulay-bulayan mo ito. Yan po ang mapalad na tao ayon sa Biblia. And whatsoever it do shall prosper, papaginhawain mo. So, 3 bagay na tatandaan natin to delight in the law of the Lord. Number 1, discover always God's plan in your life. Discover always God's plan in your life. Tuklasin mo, ano ba yung magandang plano ng Diyos? At yan ay inihayag na sa kanyang banal na kasulatan. Unay, hinayag ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan ng sangkatauhan. Unay, ng ating kaluluwa. Kung iyong maintindihan na ikaw ay makasalanan at magpakumbaba, magsisi dito, at sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus, matanggap mo siya bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas, gaya ng isang libreng regalo, na kapag tinanggap mo Panginoong Kristo Jesus, plano ng Diyos, na hindi ka na hatulang maparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, na ikaw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, binibihisan ng kanyang katwiran, nababago ang buhay, na ikaw ay nagiging anak ng Diyos, ginagawang tagapagmana ng kalangitan, at balang araw, pamamanahan at makakasama sa paghahari ng Diyos dito sa sanlibutan. Mga kaibigan, nais po ng Panginoon, matuklasan mo yung magandang kalooban niya para sa iyo. Discover God's plan always in your life. Magiging ligaya mo ang pagbubulay-bulay ng kanyang kautusan kapag gawain mo, tuklasin. Ano kaya ang plano sa akin ng Diyos itong 2026? O itong buwan muna ng Hunyo. Ano kaya ang magandang plano sa atin ng Diyos? Discover God's plan in your life. Ano po? Hindi po yung mga minsan nag-e-effort pa ang tao tuklasin yung mga bagay na hindi naman makadiyos, bagay na ikasasama ng kanyang loob.
Di ba? Sa mga magkakaibigan o magkakasintahan, ang mga tinutuklas yung mga hindi magagandang bagay. Pero meron palang dapat tayong tuklasin, walang iba, ang salita ng Diyos na dapat pagbulay-bulayan araw at gabi. Matutuklasan mo ang magandang plano ng Diyos para sa iyo. Number 2, ano ang gagawin mo kung ligaya mo ang kautusan ng Diyos? Diba? Paano ba ito ginagawa? Discover God's plan. Number 2, depend on His ways. Dumipende ka sa kanyang mga kaparaanan. Binasa natin kanina, nor standeth in the way of sinners. Mapalad ka kapag nakadepende ka sa paraan ng Diyos. Halimbawa, hindi paraan ng Diyos ang pagmamadali ng pagyaman. Hindi pamamaraan ng Diyos, ilagay mo sa iyong kamay ang hustisya o ang ganti. Hindi paraan ng Diyos na magalit ka at itanim ang sama ng loob sa buhay mo para huwag kang magpatawad. Hindi yan ang paraan ng Diyos. We must depend on God's way. Pagdating sa kaligtasan, paalala na naman, sa lahat ng mga reliyon o simbahan dyan, ang kaparaanan ng Diyos, walang iba, si Kristo Jesus, sampalatayanan mo, napako doon sa krus, dumanak ang banal na dugo, nilibing at muling nabuhay. Para po tayo, pagtamo ng buhay na walang hanggan. That is God's way in our salvation. Para po sa pagkakaisa, di ba? Nais ng Panginoon, halimbawa sa mag-asawa, ang babae magpasakop, ang lalaki naman magmahal, kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Aba, napakaganda niyang paraan niya ng Panginoon. Sa pamilya, para magkaisa, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Igalang niyo ang inyong ama at ina, na siyang unang pangako may kalakip na, na siyang utos na may kalakip na pangako. Ano daw? Lalawig, hahaba o giginhawa ang iyong buhay kapag sumusunod. Mga magulang, huwag nyo iudyok ang inyong anak sa galit. Sabihin, maging malumanay din kayo para hindi rin sila maging tulad yung magagalitin. Di ba? So, ituro sa kanila ang daan. Walang iba, sino ba ang daan? Si Kristo Jesus. Upang sila pagka lumaki, hindi nahihiwalay dito. Panatag ka pa kasi hindi masasangkot sa mga gulo yan. Hindi masasangkot sa mga bisyo. Kapag si Kristo Jesus, ipinakilala mo. Sa Deuteronomy, di ba? Ni kakain man, ipaalala ang aral ng Diyos. O kayo'y hihiga. O di kaya kayo'y naglalakad. Ipaalala sa kanila lagi ang aral ng Diyos na magaling. So, depend on God's way. Tumipende tayo. Ano bang paraan ng Diyos? Walang-wala ka ngayon, kinakapos. Ano ang paraan ng Diyos? Be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa anuman. Kundi sa panalangin, ipaalam mo sa Diyos ang iyong kahilingan nang may pagpapasalamat. Di ba? O para maidagdag sa iyo ang lahat ng bagay na gusto mo. Anong paraan ng Diyos? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang dali lamang po, nahayag na hindi na sikreto. Natuklasan mo sa pagbubulay-bulay, maligaya ka sa salita ng Diyos, maliligaya kang husto kapag nakadepende ka sa kalooban ng Diyos. Number 3, develop your faith. Palakasin mo, patatagin mo ang pananampalataya mo. Develop your faith. Paano yun? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na lagi kang tumingin sa Panginoon, isipin mo ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon, paglingkuran mo ang Panginoon. Kasi siya ang author o pinagmumulan ng ating faith sa pamamagitan ng kanyang salita. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa Tagalog, sa salita ni Kristo. Diba? Yan po dyan na de-develop at tumatatag ang ating pananampalataya. So, ano po yung pananampalataya? Taking God at His Word, the evidence of things not seen. Diba? Faith is the substance of things hoped for. Yung inaasahan mo at nakatitiyak ang mangyayari sa'yo kasi tapat siyang nangako, salitayan ng Panginoon at kaya naman, napapanatag ka, may kumpiyansa ka, may tapang ka. Diba? At nagiging maginhawa ang ating buhay. So, that is simply, kapag dumidepende ka sa Panginoon, ano ba sabi niya? Huwag mong kakaligtaan ang aklat na yaon. Dili-diliin mo araw at gabi. Simple lang, practical. Gawin mo literal. Basahin mo ang Biblia. Araw at gabi.
1 Timothy 4:13, di ba? Give attendance to the reading of the scripture. Pag bulay-bulay mo magbasa, pahinga ka pa sa mga ginagawa mo at natutuklasan mo pang kalooban ng Diyos, depende ka na naman sa kanyang kalooban, sa kanyang kaparaanan. Amen? So, good morning, Brother Sean. Good morning, Sister Rods. Shoutout sa inyo. Good morning, Brother James. Number 3, develop your faith. Palakasin mo, patatagin mo. So, exercise your faith. Gawin mo yung mga kabutihang inilaan ng Diyos na gawain ng isang tunay na Kristiyanong hinahayaang mabuhay si Kristo. Si Kristo ba mabuti? Si Kristo ba mapagmahal? Si Kristo ba mabait? Si Kristo ba mapagpasyensya? Si Kristo ba mapagbigay? Hayaan mong maranasan ng mga kamag-anak mo, ng katrabaho mo, si Kristo na tinanggap mo sa iyong puso. Baka sakaling sumibol sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo at magkaroon sila ng tunay na kaligtasan, maka-epekto ka sa kanila na maganda. Yung gumiginhawa ka sa lahat ng ginagawa mo, ginhawa din ito sa iba. Ginhawa sa magulang mo, ginhawa sa pamilya mo. Sapagkat ang ligaya mo ay ang kautusan ng Diyos. So, halimbawa rin naman, yung mga mambabatas, ligaya nila, kautusan ng bansang Pilipinas, na e-enjoy nila yung benepisyo na alam nila ang konstitusyon, alam nila ang mga patakaran, alam nila mamuhay bilang citizen o mamamayan na law-abiding, kung saan na-enjoy ang mga benepisyo. Ganon din bilang Kristiyano sa kautusan ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, para maranasan mo na para kang puno nakatanim sa gilid ng batis, na sa kanyang kapanahunan hindi natutuyo, walang tagtuyot na sinasabi kapag ang ligaya mo ay sa kautusan ng Diyos. Ano mang iyong itinanim, yun ang aanihin. Hindi karma, Sa Biblia ganito, ano man ang iyong itinanim, ikaw naman ay merong aanihin. Kaya magtanim ng magtanim para merong aanihin. Gusto mo, spiritual na aanihin, magtanim ka sa spiritual. Pag sa physical, material, pang physical material din. Kung gusto mo naman maging mabait din sa iyo ang kaibigan mo, magtanim ka ng kabaitan sa kanya, aani ka. Diba? Gusto mo maging mapagbigay sila sa iyo, taniman mo ng pagbibigay. Diba ho? So, gusto mo iniintindi at inuunawa ka rin, o magtanim ka rin ng pang-intindi at pang-unawa. Gusto mo paglingkuran ka, ginawa ni Kristo, maglingkod ka muna sa iba. Alang-alang kay Kristo Jesus. Sa mga anak ng Diyos, magmahalan sa bawat isa, at dun tayo nakikilala mga disipulo. So, develop your faith. Di ba? Yung faith, it makes all things possible. So, kung maraming imposible sa mundong ito, hayaan mo sa pamagitan ng pananampalatayang ine-exercise mo, maging posible ito. Di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. It is continuous trusting in the Lord Jesus Christ. He is the author and finisher, perfecter of our faith. Sa umagang ito, hindi para magulumihanan ka, para mawalan ng pag-asa o mawalan o panghinaan pa ng loob, mapanatag ka. Have a delight in the law of the Lord. Magkaroon ka ng ligaya sa batas ng Diyos. Pag bulay-bulaya mo ito, isabuhay mo sa puso mo, araw at gabi. Di ba? Magiging tila ka puno na naitanim sa gilid ng tubig, ng batis, ng agos ng tubig, at nagbubunga. Magbubunga po tayo mga kapatid. Spiritually, pag ikaw ay Kristiyano, the fruit of the Spirit, hayaan mo, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Hayaan niyo po yan. At magbubunga ka rin ng kapwa mo, magiging mananampalataya, kapwa mo Kristiyano, magiging disipulo ni Kristo. Kaya sa oras pong ito, maging maligaya ka sa kautusan ng Diyos. Huwag ka maging maligaya sa kasalanan, sa pera, o sa kung sino man lang na kapwa mo tao makasalanan. Maging maligaya tayo sa kautusan, sa batas ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito. Pagpalain nyo, naabot ng pangungusap na ito sa morning devotion namin, Berean Room, live today. At kayo po nakakalam na kalagayan ng aming mga buhay, katagpuin nyo po anumang aming pangailangan.
pagdating po sa mga pinansyal, pagdating sa emotional, pagdating sa mentalidad, Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga naghahanap buhay, gagabayan sa kalooban mo, pagpapalain niyo po sila, i-promote niyo po sila, Panginoon, sa mga may karamdamang hindi maganda, pagalingin niyo po, may sakit, huwag na po magkakasakit, at iingatan sa mga aksidente ang bawat isa. At lagi niyo pong gawin na kami po ay maligaya sa inyong salita at bigyan panahon makapagbulay-bulay po dito, Panginoon Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong araw na ito. Ingatan niyo po kami, pati ang mga mahal namin. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen, amen. God bless you. Maraming salamat po sa bawat isa. Welcome again sa ating morning Berean Live today. This is your friend, Hensumay Baptistimen. Thank you po sa bawat isa.